Okay, magandang umaga po sa inyong lahat at heto, may bago na naman tayong developments po patungkol po dito sa nangyari kay Yusek Cabral, okay? Ang una nating pag-uusapan ay meron na namang mga kumakalat na bagong dashcam picture, no? O dashcam video na iba naman itong anggulo, no? Ibang sasakyan siguro ito na na-capture yung picture ni Yusek Cabral na umuupo dyan sa Cannon Road. Okay? Pag-usapan natin yan mamaya. Okay? Yan picture na yan, no? Mamaya. At pag-usapan rin natin itong si Sas Rugando Sasot, may isinare siya na isang analysis po, no? Kung papaano po namatay basing on the report itong si Yusek Cabral, okay? Na para yatang may napansin po itong si Ma'am Sas Rugando Sasot na hindi po consistent ang analysis, no? At hindi po consistent ang mga report ng pagkamatay nitong si Yusek Cabral. Yan po ang ating pag-uusapan kasi po shinare po ni Ma'am Sas Rugando Sasot itong si DXO Garcia. Okay? Na ang tawag niya dito is Cabral on the Edge when fear, logic, and mystery collide. Yan. Mismo itong mga experts na ito ay nalilito sila sa report. Okay? Mamaya pag-usapan natin yan. At last but not the least ay pakinggan rin natin itong interview nitong si Senator Trillanes patungkol po dito sa mga issues patungkol ni Sara Diskaya at itong si Yusek Cabral. Okay? Hindi ko nga maintindihan bakit ini-interview pa itong mga taong itong sina Trillanes. So, pero wala tayong magagawa kasi ini-invite ito ng mainstream media. So, magre-react tayo dito sa reaction ni Trillanes. Okay? Kung saan banda sablay na naman itong taong to. Di ba? Ito. Pero bago natin ito pag-uusapan lahat, ito muna. Help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para guys, kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV. Itong video na ito, like and share. 1, 2, 3, go! Okay, naka-like and share na ba lahat? And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphone ninyo, ma-notify yan kung meron tayong breaking news, bagong uploads, o kung nagla-live ang ating channel. Ma-notify kayo lahat dyan. Kaya mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay. So, eto, unahin muna natin itong dashcam na kumakalat na naman itong picture ni Yusek Cabral. Okay, kumakalat ito ngayon sa social media. Ayan, kung mapapansin nyo, kuha ito ng isang dashcam ng sasakyan. Noong una natin itong nakita, medyo baliktad, no? Papunta pa ganun. Ngayon, ito naman, panibago, ay papunta siguro ito sa sa Baguio na daanan, no? Kasi nung kumakalat na video, nasa right side, left side si Yusek Cabral. This time nasa right side, no? Ibang sasakyan ito. Ayan, no, nakaupo siya, So ito po yung report, no? Tingnan, isang dashcam video na kuha sa Cannon Road, Benguet at kumakalat online ang tumutugma sa paunang findings ng National Bureau of Investigation o NBI kaugnay ng pagkasawi ni dating DPWH Undersecretary
Maria Catalina Cabral ayon sa mga otoridad. So panibagong findings. Sa dashcam footage na naitala noong umaga ng Disyembre 18, makikita ang isang sports utility vehicle o SUV na nakaparada. Akala ko nga umaandar ito pero sobrang malapit itong SUV na ito sa itong ano bang tawag dito, barriers ang tawag dito, yung inuupuan niya. No, ito yung pinagtataka ko. Bakit pinili ni Yusek Cabral na umupo diyan? Na sa mga recent, no, yung mga sa past interviews niya ay nabanggit na niya na she is afraid of heights. Tapos ngayon nakaupo siya diyan. Ang tanong dito, may ano ba siya? May ano tawag diyan? May ka-chat ba siya na unang-una delikado yan ng lugar na yan, Nakaparking pa talaga ang SUV. Ano yan? Curve yan, di ba? Yan ang pinagtataka ko. Yan ang dapat nating tanungin sa driver. Bakit kayo nandyan nakatambay sa isang delikadong curve na road? Di ba? Hindi talaga safe. Hindi ko talaga maintindihan bakit dyan pa ang pinili nila na magtambay sila. Curve yan, delikado yan. Anytime pwede kang masalpok ng ibang mga sasakyan dyan. Diba? So, ako rin, kung totoo ito, na nakatambay siya dyan sa may barrier, isang tulak lang yan, mahuhulog na si Yusek Cabral sa isang tulak lang. What if tinulak siya ng mga around mga 6 o'clock ng gabi? Diba? Medyo madilim na. O kahit nga itutulak siya ng anong oras? 5 o'clock? Nang wala nang masyadong sasakyang dumadaan tapos itulak siya bigla. Di ba? Pwede. So, sa napansin ko sa picture na yan, ay masasabi ko talaga na maraming pwedeng mangyari. Pasensya na po kayo pero itong ating pag-a-analyze, medyo malikot ang isip natin na pwede nating pwede naman tayong mag-NBI mode, gagawa tayo ng mga sitwasyon, di ba? Diyan, tingnan nyo. Delikado yan. Nagparking ka sa isang curve na daanan. Curve yan, pag ganun. Di ba? Baka na aksidente ngang merong, di ba? Parang kung may example, let us say na aksidente siya, no? What if merong isang 10-wheeler truck na sobrang mabilis yung takbo? Kapag 10-wheeler truck po ang dadaan dyan, malakas yung hangin na para kang itutulak. Pwede rin yan. Di ba? Pwede rin yan. Pwede kang sa lakas ng hangin, matutulak ka. Tapos, ayan, mahulog ka talaga. Di ba? Okay, let us say, mas pinili niyang tapusin niya ang kanyang buhay. Para namang imposible, di ba? Na siya po ay kasi unang-una educated naman itong babaeng ito. Engineer naman siya. Trabahante ng gobyerno, meaning to say marami na pong pinagdaanan ang kanyang isip, ang kanyang experience. So parang malabo ang kasi masaya pa sila Pumunta nga sila dyan para mag-relax. Ang tanong, nasaan yung cellphone? Mamaya, meron palang, lumabas na report. At yan po ang itatalakay natin. Okay? Ito. Ito kasi yon. Ayan.
Shinare ito ni Miss Sas Rugando Sasot. Pati siya nalilito rin. Okay? Kasi parang meron na pong, ang dami na pong mga experts o mga netizen ang nag-try ng i-analyze po ang ano tawag diyan, yung report. Ayan. Kung makikita nyo dito sa picture ha, dito sa right side, ito basahin nyo to ha. Cabral on the edge. Itong picture na ito, yan. Cabral on the edge. What doesn't add up? Dito sa itong tatlong ito, fear of heights. Why stop at the cliffside? Yan ang unang argumento natin kanina, 'di ba? Sinabi ko sa inyo. Fear of heights. Ito yung unang argumento na nalilito sila. Fear of heights. Why stop at the cliffside? Yan ang pinaka tanong sa lahat na hindi ko maintindihan. Dapat tinanong ito ng maigi sa driver, no? Bakit pinili niya dyan? Pangalawa, itong second square ha. So makikita ninyo. Phone, ito na yung base sa report ha. Ang phone at ang bag was left in the car. Okay? Yung ang telepono niya at ang bag ni Jose Cabral ay naiwan po sa sasakyan. Ang tanong, pwede. Kasi, let us say, mag-relax siya, tapos sige, iwan muna natin yung bag at saka yung cellphone sa sasakyan. Okay, pero ang tanong, bakit nawala yung cellphone at bag nung time na pumunta ang kanyang asawa noong pinuntahan na niya sa autopsy? 'Di ba? Sabi pa ng asawa, hindi ko alam nasaan yung phone at bag. Meaning to say, if it is left in the car, so ang driver ang nagtago. I mean, kinep niya o iniwan lang niya sa sasakyan. Kasi ang sabi ng driver at that day, nagpagasolina siya. So, iniwan niya dyan. Diba? Iniwan niya. So, while iniwan niya, dala-dala niya ang bag at ang phone. Yun ba? Dala-dala niya ang bag at ang phone? Yan ang pinakauna kong tanong eh. Left in the car. Okay, sige. Ngayon, ito pa. Hours missing, big gap in timeline. Sa Tagalog pa, malaki ang agwat ng oras. Kasi po, imagine ha, iniwan niya ng 3 o'clock dyan, yung driver. Tapos, ang sabi niya, nagpapagasolina siya ng 3 to 5. Ito nga yung unang pinagtataka ko eh. Anong nangyari from 3 to 5 p.m.? Tapos sabi niya, hindi niya mahanap-hanap nung 5 o'clock. Hanggang umabot ng 6 o'clock, so 1 hour siyang naghanap, hindi niya makita. Siguro pabalik-balik siya sa daan, baka lumakad. Pumunta na siya sa pulis kasi nawala talaga. Nung pumunta ang pulis sa lugar kung saan umupo doon, kasi yung driver naman talaga yung makapagsabi na, "Sir, dito siya umupo tapos nawala na siya." Ang tanong, paano nakita ng mga pulis na nasa ilalim na siya? Sinong nakapagsabi sa pulis na, let us say, wild guess ng pulis na baka nasa ilalim ito, baka nahulog. Okay? Pero ang tanong, eto yung car tingnan nyo, lakihan natin ha. Para makita nyo. Ayan. Yan yung sasakyan. Car stopped here. Pero tingnan nyo ha, basing on the report, saan nahulog? Tan. Ayan.
Diyan sa nahulog. Ayan oh. Tapos yung river nandito, nasa gitna ng river. Bakit sa kabila siya nahulog? 'Di ba? Hindi ko talaga maintindihan bakit nasa kabila siyang nahulog oh. Siyempre kung mahulog ka dito sa daan, oh, itong car na ito. Kung mahulog ka, most likely you will fall here dito sa may green, oh, dito sa green. Banda sa kabilang banda kung saan malapit yung Cannon Road. Diyan ka sana mahulog. Bakit nung nahulog ka na, ano ka? Sa Bisaya pa, nilabang kag suba pagkahulog mo. Dumaan ka sa river nang nahulog ka. Yan ang nakakalito. Di ko talaga maintindihan to, oh. Ito ha, basing on the report na ito ha. Ayan, oh. Nahulog sa kabila. Diyan no, nagparking sila dyan. Diyan umupo si Jose Cabral, ha? Correct me if I'm wrong, ha? Pero yun ang interpretation ko dyan, no? Nahulog sa kabila. Meron talagang inconsistent. Ngayon, babasahin natin itong, kay DXO Garcia. Ano ang masasabi niya dito? Okay, ito. Itong si DXO Garcia, Cabral on the edge when fear, logic, and mystery collide. The death of former DPWH Undersecretary Maria Catalina Cathy Cabral has left more questions than answers. Correct naman eh. Kasi mas marami tayong tanong, di ba? Kaysa report na ito yung nangyari, ganyan. A woman known to fear heights, kasi nabanggit niya, di ba? May video na sinabi niyang takot siya sa heights, was found at the edge of the steep ravine along Cannon Road. Why would she choose this spot to unwind? Kaya nga eh, bakit niya pinili doon? So parang may mali. Di ba? The very location seems to odds with both her fears and common sense. Kasi nakakatakot pa kasi curve yung daanan, no? Para sa akin, parang awkward kung doon ka magpapalipas ng oras. Parang awkward, delikado talaga. Even more puzzling, her phone and bag and valuables remained in the car. Correct. Kasi kung ikaw, dadalhin mo talaga yung bag mo at saka yung phone mo kasi baka may chat ka, magpa-relax ka, o baka may emergency. At least, hawak-hawak mo yung mga valuables mo, di ba? Anyone venturing into a remote cliffside area would normally carry communication and safety tools. Correct. Leaving them behind stripped her of control. Leaving us asking, was it a simple oversight stress, induced lapse, or something else? Then there's a critical time gap. Ito yung oras na pati siya, nalilito rin siya sa oras. Several hours passed between when she left the vehicle and when her body was discovered. Correct. Ang tagal-tagal. 3 o'clock, 4, 5, 6, 7, 8. 5 hours bago nakita yung katawan. Di ba? Kasi kung ikaw, alam mo na nawawala na, magsaklolo ka kaagad. Hindi yan aabot ng 5 oras. No witnesses, no signals sent, just a mystery that grows the deeper investigators dig. Grabe. Why did she... Kasi wala talaga eh. Walang trace. Magtataka ka talaga. Ano siya? Tumalon? Hindi ko maano. Why did she descend the ravine? How did someone so aware of risk end up in a place she should instinctively avoid?
Correct. Psychologists and investigators, ako suggestion ko dito, mas gusto ko pang paiimbestigan ito ng mga forensic. Okay? So, yung mga taga-Amerika ba, yung mga CSI na mga capable, masosolve ito. Pero yung kung Pilipinas lang na NBI lang ang mag-solve nito, parang hirap nito eh. Psychologists and investigators alike note the incongruities. Correct. Incongruent talaga. Incongruent siya. Yung report, the series of events, parang may mali talaga. Hindi mo ma-connect ba? Halata ba na para siyang scripted na ginawa lamang na hindi mo talaga ma-connect. Fear versus action. Safety awareness versus exposure. Rationality versus risk. Correct. Several possibilities emerge. Kasi naglilikot na ang isip ng mga tao, baka ganun, baka ganito, ganyan. She may have sought solitude, been disoriented, experienced a medical event, or been influenced by unseen factors. While autopsy results confirm blunt force trauma consistent with a fall, the gaps in logic and behavior keep this case in the spotlight. Cabral's final hours are a puzzle of human psychology, decision, making the circumstance a stark reminder that even the most careful individuals can end up in situations that defy reason. In the end, the question remains, how does a woman who feared heights find herself falling to her death in a place that seems designed to test that fear? Until investigators uncover every detail, the answer hovers somewhere between tragic accident and unsolved mystery. Yan. Alam nyo, sa totoo lang, no? Nung una, parang simple lang, no? Nahulog. Pero as time goes by, ito po ay parang, anong tawag doon? Habang anong tawag dyan? Habang ang oras ay nakapag-isip na ang tao, parang oo nga, no? Paano nangyari yan? Diba? Kitang-kita sa video, hindi naman siya pwedeng ma-slide. O ano ba, na ano siya? Let us say, sa autopsy, ang nakita mo doon, wala namang nakalagay doon sa autopsy na parang na ano siya, na unconscious bago siya nahulog doon. O naka-heart attack tapos nahulog siya. Wala namang sa autopsy. Ang sabi ng autopsy, namatay siya kasi bali-bali na yung mga buto. Tapos yung ulo, syempre, na ano yun, na damage yun sa mga bato-bato dyan kung saan siya nahulog. Hindi ko nga maintindihan bakit anong tawag doon? Sa kabila siyang banda nahulog eh. So ito yung reaction ni Sastrogando. Is this true? If yes, the spot where Cabral's body was found requires special physics to explain the wall. Correct. Diba? Hindi naman siguro, alam mo Sas, hindi naman siguro bola ng basketball itong si Yusek Cabral na mag-bounce yan, di ba? Bam, 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 papunta siya sa kabila, di ba? Kahit nga physics, hindi mo maintindihan kasi wala namang hangin yung katawan. Hindi yan magbabounce.
Pasensya na po ha, pero nakakalito. Nakakalito siya actually. Nakakalito. That's why itong mga matatalino na mga experts ay medyo nako-confuse dito sa sa sitwasyon ng report na ito. If this is the report of the NBI, kasi wala namang kasalanan ng NBI. Kasi magagather lang yan ng report nila according sa kung saan nila ito na kita. Pero kung sino man ang nag-investigate nito, baka pati kayo alam ninyo na ang daming incongruities dito. I hope hindi po kaagad na mag-conclude ang mga authorities natin dito na aksidente talaga. I hope you find more answers about this para sa hustisya ni Jose Cabral. Okay? So heto, mag-comment kayo dyan kung ano masasabi nyo sa ipinakita nating bagong developments dito kay Jose Cabral. Anong masasabi nyo doon? Okay? Mag-comment kayo, basahin natin yung inyong mga opinion patungkol doon. Okay? At heto, panoorin, pakinggan natin itong idol ninyong si Trillanes patungkol dito kay Jose Cabral at itong nangyari kay Sara Diskaya. Tayo pa magre-react dito. Play! Kakausap natin si former Senator Sonny Trillanes. Good evening, Senator Sonny. Maraming salamat po sa inyong oras. Good evening po sa inyo, Miss Ann, at sa ating mga viewers. Senator, so many questions to ask. Let's make the most out of the time that we have. First, Sara Diskaya, now in jail for the alleged 96.5 million ghost flood control project in Davao Occidental. And you have dared her to name itong Duterte-era backer who helped them secure more than 200 billion in government contracts. Can you tell us more about this, Senator? Yes, kagaya lang nitong kaso kung saan siya ay nakakulong, imposibleng nakuha niya yan nang walang politikong proponent. Meron at merong kumita dyan, that's why kumita na politiko, kaya niya nakuha yung proyekto niya. Kasi yan si Diskaya, abot siya dyan sa Davao. Kaya kung makikita na... Davao na ang pinag-uusapan ni Trillanes. So Trillanes, sinong kasabwat nito? Si Congressman Pulong na naman. Pabayin natin, from 2017 hanggang 2022, umabot ng 200 billion. Di ba? 2017, 2022. Dinamay na yung 2017 at 2022 ni Trillanes. So halata, napapunta na naman to sa mga Duterte. Galing mo, Trillanes! Pesos ang mga kontratang na corner niyan ni Diskaya. Senator, do you think itong pagka-aresto kay Sara Diskaya is strong enough to expose itong systemic corruption network or baka maging scapegoat ito for powerful protectors? Hindi naman. Kumaga kasi hindi naman ibig sabihin nun na magiging mapapawalan sala. Siyempre kailangan niyang isauli yung mga nakuha niya na pera. Kasi ang pagkakaalam natin, dito sa 200 billion pesos na kontratang nakuha ni Diskaya, ano lang siya dito? Siya lang ay isang front. So nakakakuha siya ng mga royalty. Royalty lang ang nakukuha niya dyan. Mm-hmm. Senator Sonny, pag-usapan naman natin ang naging reaction mo on the sudden death of former DPWH USEC Catalina Cabral, who plays an integral part in the flood control mess. Ano yun? Reaction niyo po, sir, sa pagkamatay ni former DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Siyempre tayo ay nalulungkot na umabot sa ganitong punto. Pero overall, in terms of sa kaso, I believe kaya pa rin naman magtuloy yung mga kaso na involved.
At siyempre, dito naman sa kay Yusek Cabral mismo, sabi nga natin, it is unfortunate do sa pamilya, pero tapatan naman po tayo. Talagang medyo malaki rin naman yung naging pakinabang ng pamilya niya, bunga nung korupsyon dyan sa DPWH. Kayo po ba ay satisfied with the investigation ng PNP saying na walang foul play? Because considering the timing of these incidents right in the middle of the corruption investigations and the fact that Cabral plays a big role in this flood control scandal, the public cannot help but think that there might be a cover-up happening here. What are your thoughts on this, Senator? That is entirely possible, pero based dun sa mga information na nakalap natin early on, yung video ng isang dumadaan na na motorista, nakita talaga si Yusek Cabral na nandoon sa gilid ng bangin. Tapos meron pang selfie itong driver. So far everything checks out. At base dun sa impormasyon na nakalap din natin, weeks ago, simula nung pumutok itong issue na ito, medyo iba na ang nagiging epekto kay Yusek Cabral, na ito ay na-depress at talagang sobra ng nervyos. So hindi natin i-rule out yung foul play, pero so far mukhang talagang suicide yung nangyari. But do you think the authorities should continue investigation? Definitely, kailangan natin ma-ascertain, kailangan natin ma-rule out. At bukod pa dyan, kailangan ma-recover natin yung laptop, saka yung cellphone ni Yusek Cabral. Kasi ando doon, sigurado ako, yung mga transaction dyan, yung mga commission dyan, makikita yung lahat doon. Speaking of documents of the late... Ayon kay Trillanes, sa kanya, opinion niya yan, hindi natin yan makokontrol. Mas malakas ang kutob niya na pumanaw si Yusek Cabral dahil kusang tumalon. Yan ang Trillanes kasi na-depress raw. So talagang kinuha na niya ang kanyang sarili niyang buhay. Catalina Cabral, sa tingin niyo po ba dapat isa publiko ng mga... Hindi po, ang opinion ko dyan hindi ako sang-ayon sa opinions ni Trillanes. Magkaiba tayo. Otoridad, ito pong sinasabing listahan daw ng mga proponent na mula kay Cabral. Meron daw pong kopya nito ang ombudsman. It should be part of the investigation and eventually dun sa trial ng kung sino man ang ang mahagip, ang mame-mention. At the same time, kailangan din it will be a guide para do sa iba't ibang investigation. Senator, I'd like to go back to something that you said earlier. You mentioned na front lang ang mga diskaya na nakakakuha lang sila ng royalties. What do you mean by that, Senator? Ganito po kasi, itong sila diskaya, nagsimula ito sa Pasig. Ano lang ito sila, dami lang sila nung mga nakaraang local government leaders dyan sa Pasig. Tapos, eventually, noong 2016, nung naupo na si Duterte, ito ay inaccredit na maging AAA contractor. Na sa aking paniniwala ay beyond their capacity. Tapos ngayon, sila ay nakakakuha ng kontrata all over the country. So, tapos at the same time, so it's beyond the capacity of even yung mga talagang malalaking mga kontratista, kasi magmo-mobilize ka ng equipment mo, yung mga tao mo, talagang yung expertise, masecenter lang sa ilang proyekto. Pero ito, sabay-sabay, daan ng proyekto nakuha nito. Tapos, yun na nga, ang impormasyon, ina-award lang sa kanya, kunyari, joint venture,
tapos binibigyan lang siya ng royalty, so wala siyang trabaho. Yung mga kapartner na contractor, sila yung gumagawa if at all. At isa nga dyan sa mga kapartner ng kumpanya ni Diskaya ay yung mga kumpanya nung tatay at kapatid ni Bongo. Yan po. Ang kailangan imbestigahan ng todo ng mga otoridad, lahat ng contracts sa DPWH ng mga proyekto ni Diskaya, yung mga ka-joint venture nila, yun yung mga tunay na kumita ng malaki dyan. Now, speaking of government contracts, Senator Sonny, going back to Yes. Catalina Cabral, during a House committee hearing back in September, she confirmed a 51 billion flood control budget na nakuha ng distrito ni Davao City Representative Paulo Duterte, and you're urging the government to follow this paper trail. Do you think na itong pagkamatay ni Cabral will derail investigations? Hindi naman po. Kasi yung binigay lang naman niya na confirmation, verifiable yan ng ibang mga dokumento o mga testigo. Kagaya nga nung mga sinuggest ko, unang-una nilang gawin, lahat ng mga kontrata doon sa distrito ni Pulong Duterte, yung umabot sa 51 billion, nakalagay doon kung sino yung mga kontraktor. Ipapatawag nila lahat ng mga kontraktor na yan, at yung district engineer nung panahon na yon, ipapaturo sa kanila kung nasaan yung exact location ng mga project na yan. At maniwala kayo, karamihan dyan ay ghost project kasi napakaliit ng distrito na yon para lagyan mo ng 51 billion pesos worth of project. But Representative Duterte insists that walang ghost project sa kanyang distrito, Senator. Sabi niya yon, hindi nga siya sumipot dun sa ICI eh. Di ba? Lahat So, yung argumento mo, dahil hindi sumipot sa ICI, ibig sabihin, may ghost project na. Bakit hindi mo mismo puntahan doon sa Davao, Trillanes? Di ba, sinabi ni Congressman Pulong, walang ghost project. Ipinakita ni Kong Pulong yung mga pictures. O bakit hindi mo mismo puntahan personally doon sa Davao? Yun ang malaking tanong. Bakit ayaw mo? Bakit mag-conclude ka kaagad? Dahil hindi siya sumipot sa ICI? Meron na kaagad ghost project? Kaya pala matatalo ka sa eleksyon at isinusuka ka ng mga taong bayan kung saan ka nakatira kasi ganyan po ang logic ninyo. Ipangbobo yung logic mo eh. Kaya pala natatalo ka dyan sa lugar mo. ng mga congressman at senador na pinatawag, pumunta ron. Ito hindi. Kasi hindi nyo makokontrol ang mga Duterte. Bakit pupunta si Congressman Pulong sa isang ICI na binuo ng isang bangag? Yan ang pinakauna. Ikaw, Trillanes, ikaw pumunta ka doon. Kasi hindi nyo talaga maipapasok sa bulsa ang mga Duterte. Hindi nyo maipapasok sa trap ninyo. Kasi pupunta ka doon tapos mag-fishing expedition yung ICI tapos bubunyagan ka ng kasalanan, di ba? Hindi po ganyan ang mga Duterte kabobo. Talagang mamimilipit kasi siya dyan pagka umabot, pag nag-appear siya dyan kasi unang-una, bakit ka nagkaroon ng 51 billion sa isang distrito mo? Ito na Ang mga tanong mo, Trillanes, bakit nagkaroon siya ng 51 billion? Ayan, pumunta ka doon sa DPWH Davao. Masasagot lahat yan ang mga tanong mo. Huwag kang bobo, Trillanes. yung pinakamalaki na pera na involved dito sa flood. Pinakamalaki. Talagang with force and exaggeration talaga para magmukhang may kasalanan si Kong Pulong. Ang galing mo, Trillanes! Control scandal na ito. Kaya dapat naman tutukan ito ng mga otoridad ng DPWH, ng ICI at ng Ombudsman. At yan ang Sige, walang problema yan. Tutukan ng Ombudsman. Walang problema.
Nakalatag po doon ng ebidensya. Okay? Si Congressman Pulong ay naghihintay po. Ayan, nakalatag doon yung dokumento. Abangan natin at we will keep on pressuring them to follow through dito sa investigation. Di ba? Mas pinipressure pa niya yung mga Duterte na walang kasalanan kesa dito sa mga ang daming mga kongresistang may mga anomalya. O, tingnan nyo. Wala itong ambag sa lipunan. Kung di, yan lang. Pumasok ito sa politika para awayin lang ng awayin ang mga Duterte. May naririnig ba kayo na may ambag ito sa Pilipinas? Wala. And before I let you go, Senator Sonny, itong si Senator Bato de la Rosa is still MIA sa Senado. Hindi pa din nakukumpirma kung meron na nga ba o walang arrest warrant from the ICC. Huwag na tayong makinig dyan sa ICI ni Trillanes kasi mas lalong nakakabobo kapag pakinggan natin yung explanation. Wala yang alam. Okay, so anong masasabi nyo dito sa fino-force ni Trillanes na may kasalanan ang Davao, especially ito si Kong Pulong? Ano masasabi nyo? Galit lang ba talaga siya? O hinahanapan na naman ng kasalanan? Mag-comment kayo, mag-react kayo at babasahin natin yan sa comment section, okay? Paki-like, paki-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan at mag-subscribe po kayo sa mga first time lang dito para updated kayo sa ating mga balita, okay? See you in my next video. Have a great day, have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.